Oras uban sa mga may tingwa sa Noda Veritas, 6 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat mga higala, kumusta mayong hapon kaninyong tanan? Kay mura kadagum-dagum karon na, pero way ilhanan nga mag-uwan. Ato lang pabuton ug unsa na baning ato ang tuyok sa panahon. Alright, may hapon sa ato mga suki niya na sabta magpadayon din sa ato nga tulumanon ang atong Nuda Veritas program. 3 to 4 kini katulos o sa kasimana inyong mabati din sa Radio Ultra. Kada Lunes, kada Miyerkules ug Biyernes inyo ning madungog sa kaoras ug sa uban nga nato nga but magpadangat sa ato nga pangutana dinhi sa Nuda Veritas. Pwede ba nga atong unhana butangan ta og Nuda Veritas silbing ilhanan or ID sa ato nga programa. Aya pa nato ihanay ang atong mga pangutana nga inyong iduso dinhi, no? Ato kanang basahon og tagdon. Ayaw kamo pag duha-duha ay mo kaawaw sa pagpadangat sa inyong pangutana. Gani man di ko magkuti-kuti o kinsa mo. Kinsa ni kinsa ga padala asa dapit nagpuyo. Kaning uban nga magakadunggan ninyo, sila na mismo ang nagsulti, no? So na God ako gi-require sila ng uban magakauwaw. Okay, kay labi na kundo na sila mga amigo, na sila mga pare-pare dito sa pikas nga lungsod, makadungog unya mo ingon day si pare nga mao din ang problema ni pareo, nana ba? So mauwaw sila. So, sige lang, and please let me know, voluntaryo lang in kaso, ha? Ang duha ka contact number 0955-336-4025 o ang ikaduha nga contact number mao ang 0917-704-3210. Bukas na ning ato ang linya dito mag-alangan na part ato ning kining tagdon ang unang pangutana dinhi sa ato karuga pagpanaguban sa atong tulumanon. Kadiyot lang ha, atong buksan kining mao-mao na to nga gamatuti nga cellphone. Tanawalan ninyo. Alright, diya ha. Nuda Veritas, good PM, good hapon Sir Frank. Ay, okay, GD, good man no? Unya hapon Sir Frank, naamiyuta kumon panamo sa akong mga igsuon. Akong pantamnan sa mga kahoy nga mahogani og mga jimilina. Nasa ko'y na dawat nini nga pangutanang ingon-ingon nini, no? Karon ako nang giharvest ang kahoy. Mangayo man og bahin ang akong mga igsuon sa halin sa kahoy. Kay kumon daw patay na pod among ginikanan. Wala pa nabahin ang yuta. Mao na ning nakaparat. Usa ako ka buutan naman. Unsa akong buhaton, sir, nga ako ran nananom sa mga kahoy sa malitbog ni naminaw ko karon. May hapon, sir, ma'am. Mayo nga nakapadangat ka sa pautana para nga kining atong pag-explain pagtubag dili lang para nimo kundi sa tanan nga manghingtungdan kay dili lang ikaw maoy nadumduman ako nga nakapadangat sa mga pautana kining issue sa kumun nga mga propiedad. Ako primero ato ning tinagsaon ha, kung kumun nga ni nga propiedad ang but ipasabot nga wa pa gina siya matipak-tipak. Unsaon man nato nga matipak-tipak ang mao nga kining luna sa yuta sinunod sa atong ginikanan. Pinagi sa pag-hire og private surveyor nga atong ipa-subdivide. Atong gitawag nag-subdivision plan. Ipartisyon ang nagkalalain nga mga yuta. Panalitan tibuo karon og pila ka buk igsuon so bahinon na
panalitan unom, panalitan upat. So bahinon ka ng mauluna sa yuta sa unom or sa upat, managsama ang gidakon. Ang makabuhat na mauna lang yun ang usa ka surveyor. Sa to pa mag-hire kita og usa ka surveyor para official nga mabahin ang luna sa yuta. In the absence og kung panalitan wa pa na mabahin-bahin ang luna sa yuta, plano pa lang. Ambot ipasabot kumon kana nga luna sa yuta. Unsa may bot ipasabot sa kumon nga luna sa yuta? Unsa may laing hubad pagpasabot na ultra frank? Ang bot ipasabot niya ana kun wa ko masayop mao nga ang tagsa-tagsa kaninyo managsama tupong ang inyong katungod. Mo nang gitawag nga co-ownership or ikaw maisip nga usa sa co-owner. Tipik ikaw sa tag-iya sa magluna sa yuta. Pero dili ka mahimong mulabaw sa imong ubang igsoon. Kay gitawag man nag co-ownership. Mao na ang balaod, ilabi na kun ang luna sa yuta dili pa mabahin. Alright. Kung dili mabahin, kumon. Nakauno na kag tanom. Unya, mahugani. Grabe, no? Mahugani. Adtan pa na taog labing dugay, 15 years. Makaharvest pa ta. Siguro ang 15 years, dako-dako na. Magakos na sa tao. Siguro, or di pa. Di pa. Pero dako-dako na 15 years. Okay. Nakaron, gusto mangayog bahin ang ubang mga igsoon. Ultra Frank, unsa akong buhaton, may katungod ba sila? Alright. Tungod kay kumon man, ang maong luna sa yuta nga imong natamnan, dili ka makaklaim og exclusive ownership sa maong luna sa yuta. Kay kumon man. Sa lagtod ka pagasulti, tungod kay kumon man ang luna sa yuta, sila pwede makapamaray o makayango-ngo diha kanimo. Pero dili sila maka-claim nga kinanglan equal ang pagbahin. Imo lang palitan og ice cream. Dili pwede nga managsama. Ngano? Nag-effort ka. Nag-anha ka, nagduaw-duaw ka, gi-maintain nimo ang imong mga tinanom. Mahimo nga mag-equal ang inyong pagbinanay sa mao nga harvest sa mga kahoy kung sila nag-contribute. Kung doon na po sila effort. Apan tungod kay ikaw man, gawas kung mingon sila, ang imong pagpaningkamot manong, kining among bayaran sa sinugdanan lugar. No? Mahimo nga equal ang sharing. Pero karon dili sila makaklaim, although co-owner sila. Kay ikaw man ang naningkamot. Good faith ang imuhang pagtanom diha. Nganong ingon ko nga good faith? Kay wa man kabadlunga. Wa ka man inatapugni sa pananom sa diha nga gadala ka pagsidling sa maong mahogani o sa palkata sa bato nga kahoy ang ikaduha. Ngano man, wa kabadlunga tungod kanibaw sila from the start sa sinugdanan nga common gud ni. Apan ikaw mo'y nag-effort, so dili equal ang sharing. Mahimong bahinan nimo pero gamay lamang. Imo na ng desisyon. Imo ng kabubuton. Kaya kung equal sharing na, imo pa tanon, unsa ba inyo natampo di dinhi nga magdemand ka man og equal sharing. Di ba? Naghago biya ko nini. Nagpalit ko og seedling nini dito sa DENR. Wa mo pangkuyapi diha. Inanaon nimo. Pasabto ni mog mayo. Ha? So, mao lagi na, it follows nga mahingon nga common kay baw ka na ibalaod karon prinsipyo sa law on property nga whoever owns the principal owns the accessory or the accessory follows the principal. Okay. Ang buti pasabot na kung kinsa tag-iya sa luna sa yuta og doon na panalitay manubo diha kung unsa man isipon ba na siya nga tipik sa maong yuta, the answer is yes. Kay siya accessory sa principal nga mao ang yuta. Oo. Natungod lagi kay
Common man kini, no? Daghan kamo og mga principal nga mga tag-iya kay co-ownership man ni. And so therefore, kadtong mga principal nga mga tag-iya, kung dunay motubo, motorok, makaklaim lugar siya. Pero, in this case, dili sila makademand og equal nga sharing kay ikaw may nag-effort. Gawa siguro og kana bitaw nga kay baw kaning mga langgam bitaw, mga dagko og gagmay. Once ngani nga makatuhak sila og mga bunga sa sili. Di ba? Muturok po na diha sa kalasangan. Muturok na bisag asa. Wa may effort na langgaman. So kamo magbahin mo equal eh. Kay langgaman ang unsa na gaiti. Unya ni turok. Unya na bunga, dagko pag yung nga bunga sa sili. Sagara sa langgambay, mga gagmay na nga sili. Kaya sa umanya na pag na nagdagko nga, na yung mga sili karong atsal nga dagko magayo. So dito gid siya paingon sa mga kulikot nga sili ka ng labi-labi kahalang. So, pagatubo na sige, harvest mo na tamas ginawa. Total, dili man ako'y gapadako na. Anyat sila may tagaya. Tipik sa tagaya. Because ang sili is only an accessory to the principal. Ang principal mao ang yuta. Whoever owns the principal, whatever form of ownership diha sa principal, kung unsay mga accessory, it follows the principal. Siya ang tagaya. Ayop nakuha nimo sa kining manginaot ko nga imo to nga nasabot. Good afternoon, Cinderella din eh. Salamat sa nuda, yuta na lang kulang. Yuta na lang kulang. Ay may magka kung pagsabot kay naa ka mayuta. Na may imong ibaligya nga 165 square meters, di ba, sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ikabulahan kay ka. Oo. Salamat sa nuda, yuta na lekula. Sa kaibot pasabot din din. Oo. O, ibaligya ba na yung yuta? O, titulado ba? Dili ni siya tax declaration, tax declared. May hapon po ni Philip Saga, Thinking Mind, Humanity, Crimes, Unfolding, See More. Ana Exclamado, si Lula Ana Exclamado sa East Ulbuhan, Garcia Hernandez Bol, Sir Frank, good PM, watching from Limestone Country. Bantog kaning Limestone, no? Abi nimo Lula Ana kanang inyo diha nga anapog ngayuta. Now, gidala dihang napita sa Taguluan or Villanueva. Gihakot munang inyong bukid din apahak. Mulabay may diha magsakay aeroplano, gaputi lang ng kabukiran diha sa Garcia Hernandez, Bohol. Okay? Lain hatagan na to og pagtagad part. Mao kining usa ka ako ning tagdon kay giukay nako tong mga file. Dunay usa ka pauta na nga nawani, wa nako tagad. Unya importante ra ba ni kayo? Kay labaw na sa atong mga mag-uuma. Labaw na sa atong mga tag-iya sa luna siyuta nga mga ginagmay, ilabi na sa mga saop. So, para ni sa atong mga igsuon nga mga pobre, mga kabos, nga mga beneficiary sa agrarian reform sa atong gobyerno. Okay, unsa man ni? Kini may kalabutan na sa pangutana nga ingon pa nila, kung ang certificate of land ownership, pwede ba kuno mabaligya? Ato ning klarohon na, kay sa karaang balaod, stricto, karon gi-relax. Oo. Sa lagtod nga, pwede nimo mabaligya ang usa ka certificate of land ownership. Pero naay mga requisitos nini ha. Primero kung na imong ibaligya, ang pinaka-importante nini, nga doon na kay clearance, gikan mismo sa Department of Agrarian Reform. Nga mag-certificar, nga ikaw gid mismo, kanang tag-iya ka sa mao nga matawag na to nga luna sa yuta. Awarded ka sa programa sa Agrarian Reform. Nakuha nimo. So kung sa take note ha, kamo ba siga tuo mo libre ang pagpanghatag sa yuta sa gobyerno? No sir, dili ni libre. Ang matag beneficiary sa sa Agrarian Reform Program sa atong gobyerno mag-obligar og bayad for 30 years.
nining certificate of land ownership. Malipay lang ta kay ang atong gobyerno, no? And very lately, tipik sa suna sa atong presidente sa nasod, gi-announce niya nga there will be a moratorium in the payment of annual amortization of the land reform program or land reform beneficiaries. Which means nga ang mga tag-iya sa CLUA, Certificate of Land Ownership, mahimo nga dili sila magbayad usa sa gitawag nato og annual amortization. Mayroon nun kini nato sa mga beneficiary sa CLUA. Mao ni ang announcement sa atong presidente sa nasod, CBBM. I hope na implementar na ni. Now, in the absence of that, salamat ha. Thank you. Oo. Pangamusta lang ko niya. Oo. Onya, in the absence of that, paibaon ta kamo nga ug wala pa lugar ni, pwede gyapon ninyo madispatchar, mabaligyan ninyo ang luna siyuta kung wa kanay obligasyon. Sa to pa nakaimpas ka na kay mauwaw ka masag baligya nga napay utang. Diba? So, impasa na to. So, para sa nangutana, ayaw sa kay akong pagsabot, gapura siya nga mahalin kuno ang iyang yuta, sayop siguro siyang pagpangdungog. Basin ambot ipasabot nga mag-enjoy siya sa annual amortization payment dihang dapita sa Land Bank of the Philippines. So ako ni ipaybaw nga naatay programa I don't have any clear information about this concerning the effectivity of that announcement, but I'm pretty and I heard from that pronouncement issued by the by the incumbent president that there is going to be an observance sa gitawag na itong moratorium in the payment sa atong annual amortization. So good news ni. Good news ni. As a matter of fact, ato may nunuman part, no? Pwede mga nini mo collateral, gamiton nga collateral. This is another policy issued by the government, headed by Presidente Digong. Doon natin balaod may tugunan na, gamitan ninyo nga collateral. Actually, kining paggamit silbing collateral sa kining matawag nato nga pagpagamit or unsa may mga planong gamiton yung collateral, di sa na siya basta-basta. Dagang mga requisitos nga iklaro. Mapura mo pag-comply, mapura mo og comply. Okay lang kung good payer ka mo. Diba? Ang teknon ta, ang Certificate of Land Ownership, subliyon ko lang, dili na automatic nga mapanag-ihan na to. Dili na automatic nga mo transfer ang ownership ngadto mismo, mobalhin ang pagpanagyan sa mga luna siyuta diretso ngadto sa mga beneficiary sa ato ang agrarian reform program sa gobyerno or sa nasud sa Pilipinas. Ngano na kuno na nga ang atong land reform program kinahanglan hugtan ang pagpatuman. Ang tinuod lang ang programa sa land reform program dugay na ni panahon pa ni Presidente Marcos kanhi nga doon natay programa. Which means this is a recognition that there really exists the need to help our farmers improve sa ilahang mga pagpanguma. Damgo na kinidaan. Ug mayo na tong dumdumon nga doon na natay reform program kanadto pa. Dili lang ning carp. Panahon ni Presidente Marcos kanhi si Senior na atay Presidential Decree number 27, Emancipation of the Tenant from the Bondage of the Soil. Mao lang gyapon to ang concept distribution pag ang ato mga mag-uuma kanadto nga nanggungis na nga nagpanguba, nanguma sila, nanggungis na, nakapanghay-hay sila sa ilang kaugaling nga, kakapoy bagyan din ni, kanusa pa ta, maato ni, inana ba? Kanusa pa kanini maato, sige lang tang daro, baga na mo kini. Nadunggan ni Marcos Senior, gi-emancipate
sila sa kahimtang nga nagapos sila sa ilahang pag-develop, pag-ugmad sa luna sa yuta nga dili ila. And so, there was that Presidential Decree issued number 27 nga giisyo ni Marcos Sr. Siguro pipila ka na to na himong beneficiary, ilabi na din sa Bukidnon. Ilabi na sa silingang bahin din sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ngano man tungod kay agricultural area man ang Misamis Oriental o ang Bukidnon. Okay? Sige. Na-dispose na nako ang iyahang pangutana part. O ako pag yung gi-elaborate og mayo para masabtan nato ni sa atong mga suking tigpaminaw. Thank you so much ha. Alright, di atay laing pangutana. Ipadala ang inyong pangutana pinagi sa contact number 0955-336-4025 o 0917-704-3210. Nuda Veritas, Good PM Ultra Frank, gikan sa Carmen. Oy, diri, silingan na to. Gikan sa Carmen, asko unsaon na mo pagbahin ang 4 lots sa 3 siblings na sunod sa ilahang parents, lain-lain sukod og lugar. Aha. Sayon naman kung sinunod pa ng litan tapokon lang, i-consolidate ang mga napikas-pikas ng mga sinunod ngayon. Palitan ka ron. Ako i-explica ninyo. Pila mo mga igsoon, 3. Unya, 4 kaluti. 4 kaluti. Pwede man nga katong nakabuwag, ibaligya ninyo. Kay basig dunay mo desidido. Sa Carmen malmahal gini kay Carmen man. Dili ni pareha ni Pulso Brigade 477 nga tuwa sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Pero luag tong iyaha kay 165 square meters unya, napay garahe, napay usa ka CR, napay 3 ka room. Kagwapo bagi kay nini, napay road right of way. Gidevelop na ginahinay pag sa San Miguel ang sikbit nini mo ug ma-improve gyud mo. Kini ang nabuwag nga ikaupat kadyot lang. Upat ba to ka klarohon ta. Upat dara pagbahin ang 4 lots sa 3 ka igsoon na sunod sa ilang parents. Kadyot. Asko unsaon na mo pagbahin ang 4 lots sa 3 ka igsoon na sunod sa ilahang parents. Lain-lain sukod og lugar. Napikas-pikas. All right. Para di maglabad ninyong ulo, mag-extrajudicial settlement kamo with sale. Kung maglisod kamo pagbahin. Gawa siguro kung kining usa ka lote dako-dako nga pwede dunay chance nga butang talang panalitan 500 square meters. So bahinon ninyo na sa 3. So divide something 1.2 unsa ba kani? Pila ba na ka 100 kapin? Balor sa kabalay na kanang 140 square meters makabalay na mo dako-dako na. Now, kung maglisod mo, mag-extrajudicial settlement lang kamo with sale. Extrajudicial settlement kay inyo maning sinunod sa inyong ginikanan. Ibaligya na lang. Ang proceeds bahinon ninyo equally. Mora gina kay may imagine ako kung matabas-tabas pananglitan, unsa man nato pagbahin? Tulo ka igsoon, 4 kaluti. So tagkapin lugar na. Tagkapin sa basta 1 point something 3 baka 1.3 per lot ang mga magsuon. Murag gyapon og kining alanganin tungod lagi kay di man nato maklaro ang tukma nga gidakon. So para nga maklaro gyud sa ato ang mga sumusunod, no, sa mga sumusunod. Ako pa ninyo, ang akong suggestion, ibaligya na lang. Ang halin, pwede dayon bahinon equally. So, mas okay pa na. Kaysa mahitamo nga basin o magbaligya ta ba? Kunya, maingon din mo nga, dabi, na may 3 square meters na sobra ang saon taman di ba?
So maglisod mo, may paibaligya. Unya dayon ang halin maoy ato ang bahin-bahinon equally. Mas okay pa siguro na. Di ba? Okay, Sir Frank, tinuod na. Naupaw na jud. Pero wala jud kabako ang Garcia Hernandez wala gyud kabako ang Garcian Hon nga level sa dagat bukawan na matud sa mga Hapon friends sa akong bana. Okay. Saka ni kuno. Sa tinuod na nga naupaw na jud pero wala jud unsa man ni siya kabakon siguro ang Garcian Hon nga level sa dagat. Ngan unsa man ding level sa dagat? Lalom. Bukawan na matud sa mga Hapon friends sa akong bana. Okay. Kining widow naman si Ma'am Garcia, si Ma'am Ana Esclamado. Nya may edad na si Ma'am Ana. Siya sulti. Siya sulti nga ako may edad na pero naay babag na kung mula ko subag naman ako. Subag ko kanang Sir Frank, tikalbong lagi. Tikalbong lagi. Iso ginis lulaan na dahil. Alright, sige. Salamat kayo. Lulaan na kajot lang ha. Okay. Ay, Bulawan di ay. Sir Frank, Bulawan. Bukawan level sa dagat. Bukawan na matud pa sa mga Hapon. Banay Bulawan siguro. Friend ko no si Ambana. Okay. Sige. Salamat kayo, Lulaan na Esclamado. Thank you ha. Sige, pabuto na to ang dugang basig na apay lain nga pangutana. Nola Berita si Dudong ni sa Ipunan. Sir Dudong, may hapon ni mo diha ha. Kaninyong tanan sa Ultra Radio Sir, may hapon. Ang yuta sa among single grand aunt nga namatay nitong tuig 1990 napatituluhan sa usa namong barrister nga uyuan kay may deed of absolute sale nga iyang gipahimo o may signature sa among single grand aunt apan dili pareha sa signature sa na-indicate sa extrajudicial settlement of estate nga nahimo niadtong year 1970. Extrajudicial settlement sa ito pa nagauna. Sa pagkakaroon, sir, kaming mga legitimate heirs nag-file na og complaint og naa na sa korte. Sir, amo apang ipa-examine ang signature nga naka-indicate sa maong document sa NBI. Sige, mura nang makatabang-tabang nga ahensya. Among pangutana, sir, in good faith ba ang among uyuan sa pagpalit niya sa yuta sa among iyaan? Kining kopya nga among nakuha sa page sa notarial book, pwede ba di ay nga ang format sa maong notarial book tungaon ang usa ka row pinaagi sa pagbadli sa ballpen aron ang gidugang nga data nga gi-fill up maora nga pizza. Mora, wanay lain. Basig puno na sa ubo, sir. Di ba dako kini nga sayop? Gihold kini sa among legal counsel, Sir Frank, kay matud pa niya, delikado ang attorney nga nagupot nining notarial book nga madisbar kuno. Manginaot ko, sir, nga imo akong mahayagan niini. Salamat. Kung kini usa ka administrative infraction committed by the lawyer, then he has to face the consequences. The one that is responsible for its implementation is the RTC court that commissioned this lawyer to exercise his
authority being a notary public. So siya ang accountable kay siya man ang kinigitahasan sa paghatag o authority sa iyahang notarial nga pagpractice. So it's between the lawyer og ang nagkomisyon kaniya ang usa ka RTC court. Okay? Minor offense, pero ang pinakadako nga offense ni sir kanang magpa-subscribe, kanang magnotaryo ta nga wala ang tawo. Kana dako gyud na because that is in violation. Bisag tan-awon pa nimo na nga before me personally appeared diya sa subscription na to, no? Unya walay nagpersonal og appear kay tuwa nagsuroy-suroy sa mall, so that is in violation. Ilabi na kung gipirmahan sa abogado. Oo. Now, kining may tungod sa perma sa extrajudicial settlement, managlahi ang perma sa absolute deed of sale. Inyo nang katungod, no, to authenticate whether or not kanang perma sa absolute deed of sale sa imong uyuan is genuine o authenticate, genuine o kanang original bagyod kana siya nga perma, kay kamo mismo nakugang man og nakurat nga ang perma sa extrajudicial settlement diferensya sa absolute deed of sale. Ang take note na ay allowance na to sa pag kining atong pagpirma-pirma bitaw part na ay dili gyud magpermanente. Ako gitanaw na kong perma to nagindad pa ko og kuan. Lahi man gyud sa perma nako karon. Lahi. In other words, dili mahimo nga permanente gyud. Nga kanang imong perma kaniadto mahimo gyapon nga perma sa pagkakaron. Alright. Kita kutob lang or puno lang ta sa pagduda. Pero ang maka-justify o maka-validate niya na whether that perma is genuine and that perma belongs to the owner himself or herself, nga siya gyud ang nag-execute o siya gyud nagperma, ang ato ra gyud mga tinugyanan sa balaod ang makasulti na ang NBI usanan ini National Bureau of Investigation. So mayo nga inyo kining gi-refer. Inyo ning gi-refer. Kaya akong tanaw na amoy bahe, no? Okay, wa makatoy anak. So kamo ang akong pagtanaw mga pag-umangkon mo. Sa kong pagtuo, mga pag-umangkon mo. Kamo mo'y matawag nato nga mga sumusunod. Because siya wa may mga anak. Padayon sir, good luck, no? Good luck. Kanang civil ra ba nga kaso murag malangan-langan gyud, so it's a matter of follow-up. Naasay mga judge pod nga gusto pod nga magdali. Pero usahay god pod kanang mga ebidensya ba nga magahinagudhod o presentar. Mura ba bitaw ang style binaraha? King ang iya ipagawas, palabuan ako. Ni ako'y alas. Nana dayon, no? Pero wa pa niya i-presentar. Mayon sa Your Honor, I move to reschedule this hearing today. Today we will have to reset this a month after, Your Honor, because I have a newly discovered evidence to prove that we are the legitimate owner of that. Ay, nana din sila, no? Oo. So, gakadugay. Unya tong pikas pod, siya na ha, presentar. Pag-presentar na, ingon po tong usa, Your Honor, I move for the resetting of this hearing. Mo nang gakalangan, in taon gakalangan ka ng mga kasog ingon ana. Pero naapod mga judge nga, gusto nila dalion pod. Dapat lang. Kung imong subay-subayon ang balaod sa Supreme Court, ang balaod sa Supreme Court part, naa sila'y timeline nga gasundon for every level of sa court. Palitan karon CA, RTC, MTC, Supreme Court. I think ang RTC is only given 12 months to resolve. Di man nagkatuman. Kay ang mga postponement, ilabi na kung valid ang mga postponement, dili appeal na sa ihap. Panalitan karon gadaot. Gadaot for about 2 years.
kay gi-pandemic bag unsa ba diha. So wa ma-hearing for 2 years. Dugay na. Tikangkang ang kaso. Wala na appeal kanang mga extension to file motion. Wa na appeal. Kanang gitawag nga unsa pang mga taktika diha kutob silang maabot. Mao nang makapalangan sa kaso. Now going back kining atong igsuon ni dapita sa ipunan, akong pagtuo nga there is sins in your case nga gi-file ni dapita sa korte. Ang delikado pag yun. Kay kining naay mga nakita ninyo nga mga questionable. Tinudo na ninyo, sir. Tinudo na. Okay? Sige. Diyot lang ha. Sige. Another question, tagaan na to pagtagad din sa ato nga pagpanaguban kay Diyot lang ha. Ang atong contact number 0955-336-4025. Manginaot ko, sir, kay mo akong mahayagan ni ini. Salamat. Akong tanaw na problema ni sir, no? It's good nga ang maong issue gihawiran na sa NBI. Ang badlis ko no sa bulpin, no? Notarial book tungaon ang usa ka ro pinagi lain po ni sa pagbadli sa bulpin. Right, na sige. Next, pagsumpay. Unsa ni pasumpay, Sir Frank? Mapugos ba namo ang among legal counsel nga kining notarial copy i-present na sa court? Pwede. Mag-suggest ka sa imong abogado. Suggest lang. Tunay kining, doon na lang ko'y suggestion, no? Para nga makabugat-bugat niya sa ato ang posisyon ba. Oo. Kining notarial copy, gidudahan nato. Pwede ba ni nato masubmit sa korte? The answer is yes. Anytime. Ipasapuin na lang Gatawag ko nagsapuin na dosis tekom. Aron nga maalsa, makuha katong giingon nimo nga notarial copy. Orderan ang korte mo order dayon ni ana pag-produce sa sunod nga hearing. Pwede na anytime. Isapuin na lana. Sapuin na dosis tekom. Orderan ka na mo order dan ritso ang clerk of court mo oy mag-prepare sa mao nga order signed by the judge. Okay? Nala, sige, thank you. Any more question gikan sa ato mga suki na to nga mga tigpaminaw? There is a 0917-704-3210. Kadyot lang. Lain nga pangutana si Lula Ana, aktibo gikan ni si Lula Ana. Sir Frank, gibarinahan ko, no? Oo. Sir Frank, gibarinahan gikan sa ibabaw hangtod sa ilawom na bali ang barina. Mao nay ilhanan kun mabala na ay bulawan. Kun mabali na ay bulawan? Agsaba ni Buyeng Rimulya. Akong bana magtrabaho sa Philippine Center Corporation. Di ay. Karupag ko kay bao. Ang Philippine Center Corporation, wa pa ko sa media, naana ng Philippine Center Corporation, I think ahead of 5 years, o sa badiha. Kung tanaw ba, natukod na 1971 man siguro. Basta panahon ni Marcos Senior. Nahimong controversial nga nito. Nahimong controversial. So, Sir Frank, gibarinahan gikan sa ibabaw, hangtod sa ilawom, nabali ang barina, maunay ilanan kung mabali na ay bulawan. Hala ka! To'y barina na ko sa balay, dugsak-dugsak ko sa yuta. Mabali nga nito. Na! Di ko magsumbong ni Buyeng Rimulya. Maude ha? Maude si Mama Ana. Lola Ana. Sige.
gikan ni Wilma Ladisma watching from Hagna Bohol. Ladisma, dili Ledisma. Sige. Naminaw ni siya kaganina nag-watch po ni si Ma'am Wilma Ladisma. Niya ilain nga hatagan na itong pagtagad din sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon, ha? Alright. Ultra Frank, good afternoon. Palihog, pasabta, bisan gamay lang para pasabti. Para bisan gamay lang nga para matagan kami og unsay paagi diin ang fiscal gimanduan nga ayha pa isumbong ang akusado, klarohon gyud ang probable cause. Pwede ba, Ultra Frank, paki-explicar? Okay. Kini ba? Murag may kalabutan ni kang bantag siguro. O kanang sistema karon sa investigation ni bantag ug sa ordinaryo kaso nga niya dinhi sa ato specifically panalitan sa Dakbayan sa Cagidoro, parehara ni sila ang rules of procedure, criminal procedure nga gasundon. Ang gandam sa criminal rules on criminal procedure mao ang Supreme Court. So in other words, kung unsa ipatuman sa Supreme Court, that applies to within the jurisdiction sa nasod sa Pilipinas sa mga korte. Usara ang rule. Ang naka-diferensya lang kang bantag kay panel o prosecutor. Nanunsa may buti pasabot sa panel o prosecutor. Dili lang gabinugtong ang prosecutor pag-examine sa kaso na iya mga kuyog. Pipila ka mga pangitabo din sa tuah na ay panel o prosecutor gilangkob. Oo. Pero talagsara na gapangitabo. Ang pagabuhaton gud ni ma'am, sir, no? Naipipila ka mga matawag na to nga steps to be observed by the prosecutor for the purpose of establishing that the person has in fact been committed a crime in such a way that the prosecutor will immediately make a report that there is such a probable cause committed. Kay iya hamang nalilian nga tinuod yung kining tawhana nakabuhat og salaod. So sa may buhaton sa prosecutor, ang buhaton sa prosecutor, maghimo siyang resolusyon. Ang findings niya nga naay probable cause. Asa man mo paingon ang iyang resolusyon? Gawas sa resolusyon na preparahon sa prosecutor, mao ang information. Ang information maoy kining usa sa iyahang ilakip sa pagsabit. Asa man mo paingon? Dito paingon sa korte. Ang korte mo'y mag-review. Ang jurisdiction sa korte o ang jurisdiction sa prosecutor managlahi. Wa na sila labot. Ang prosecutor dili makalabi o unsay buhaton sa judge dito mismo siyang sala. Vis-a-vis, ang judge di san makapangilabot sa mga bulaton sa prosecutor. Nga naman, co-equal kini sila. Managsama tupog ang ilahang mga kapangakuhan silbing mga inches gobyerno, co-equal branch of the government. Nga naman, kay ang prosecutor nahasilong kini sa executive department. Okay? Samtang ang korte nahisilong kini sa gitawag nato judiciary. So sila managlahi nga mga opisina. So according to our constitution, they are co-equal branch, they coordinate body dinhi sa nasod sa Pilipinas. So di siya makapangilabot nga kini judge, kun ba nadawat nimo judge? Saan dawat? Kadto ba ako gipadala gapon ba katong resolution og information? Okay na to judge. Makahimo bang prosecution? The answer is no. Kaya wa sila labot na. Wa sila labot. Mao ni sila ang mga procedure
sa imong kadjud lang ha, para mahayagan kami ug unsay paagi diin ang fiscal gibanduan nga ayha pa isumbong ang abusado o akusado. Klarohon gayod ang probable cause. Pwede ba kami ultra frank paki-explicar? Mao na klarohon ngano man nga ang klarohon sa fiskalya aro nga dili ma-dismiss ang kaso. That is why ang resolusyon nga preparahon sa prosecutor or sa fiscal o ang information, pagpreparar ka na sa nag-imbestigar nga fiscal or prosecutor, ipadala pa ka na for approval sa ilahang labaw, hipi nila. Aron ang ilang labaw or hipi, tanaw nila dito sa mga attachment together with the resolution na abagyo'y probable cause. Mahimo ba nga si chief fiscal, si chief prosecutor makadismiss after the receipt of the resolution including the information? Pagbasa niya, the answer is yes. Kay mauwawan po sila pag-abot ditong napita sa korte. So, there is always a probability that once the prosecutor may have been able to submit the information together with the resolution, pagbalik na dito sa iyang lamisa, naaday note dito, dismiss. So, dili na ma-file for lack of probable cause. Kay mo mangyapon, pag-abot itong dapita sa korte, maugyapoy observation sa judge, dismiss. Hago-hago na lang tanan na. So ayha pa mutuyok ang hustisya. Ilabi na kung ma-issue na ang warrant of arrest. Kunya dayon maaray na. Naanay pre-trial, naanay trial. Daghang kayo mga stages. Dili mo diretso nga sir, i-convict na ko bi. O di man na pwede. Paminaw pa ang kaso di eskorte. Both of you will be given a chance to submit an evidence. Kung mahuman na og hearing ang kaso, both parties are required to submit a sort of memorandum or memoranda and then offer the evidence. Pag-umana na submitted for decision, ang judge na bahala. Mingon na yung judge nga, uy, mao maning among gihiring tumiagi ay butang sa na diha. Kapoy man. Mag-google sa ako diri kay laay gusto ko magtan-aw diri sa mga unsa ba diha, mga bold. Mag-relax natural. Loy bi kay mga judge. Ano man, dili na sila kanang kinanglan nga they should be bitang ultra high ang panglantaw sa tao diha kanila. Doon na lagi ko amigong judge ka sa una, ingon siya nga paitan ni Nivra. Sa una, amigo mi kay abogado nako. Niya na judge siya. Na judge kay ang katabang niya congressman. Apulos man to nga matay na. Oo. Na judge siya. Kita din mi sa usa ka coffee shop. Ako mahilig magkapi-kapi part god. Oo. Kita mi sa coffee shop. Gapasalipod siya sa ligi. Tako, uy, ako amigo niya judge Ginuulan ako. Huy, judge. Choy, Frank. Pastil lang paitan ni ako kahimtang Frank. Uy, ano man? Di man ta basta-basta maka-yaga-yaga, maka-display sa atong kagulingod sa public. Muning ka, pahipi na lang ko nini. Uy, mao din na sila. Kinang lang yun nga gawas lugar nga ingon na ng imong kinabuhi mura og limitado imong panglihok-lihok kay judge kagod bien reproach kagod kanunay. Okay, basin og makit-an ka nga biya tuanas bulang tuanas bulangan kay nanugal sa judge hastang paita.
Oh, di ba? So, behave papi ka di. Ay, mo gani di ay ni sila. Behave papi gini sila. So, sa taman, yung nanamagyod ang kinabuhi din nato basta mga judge. Oh, na ako'y amigon judge nga nag-retire na karubag-o. Oh, karubag-o. Mao lagi dili sila maka-expose ilang kaugalingon basta-basta samtang judge pa sila. After nadunggan ako nag-retire na siya, wala ko kakita. Samot nga daw wala ma-expose. Oh, bitaw no. Ang judge nga mag-retire, gitugutan sa Supreme Court 70 years old. In other words, kung doon na mo'y silingan nga kana bitaw nag-retire na, ang atong impression 70 years old na siya. Kay mao na kanadto 65 giusab. Gimo ng 70 years old. So 70 na. BBB akong i-recall kinsa nga congressman ang nakapatabang usa ka sa edad. I think Congressman Damasing. Kana siya. Kana siya. In fact, may bawan niyo nga kining Court of Appeals din sa atos Cagaydoro, Congressman Damasing lang niya po. Naayo sa kabalaod karon nga wa maimplementar author Congressman Damasing. Ang Region 10 or Cagaydoro usa sa gibutangan og branch sa Sandigang Bayan nga wa maimplementar dining mga panahon na. Ingon na. So Mr. Ramonito Aberion usabi ni gawa sa net watching from Oslo, Cebu. Ingon pa niya. Sige kay mura man og galanganin ta sa oras dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Mahinaot lang ta. Kuan na 956 man siguro no. Tanawa inyo mga previous nga mga resulta. Kaning gihatag nako. Naa didto. Pero alam ko kibalon sa tong pitsaha. Walang ko kibaw. 956 murag plaster. Anyway, sige magpasalamat lang ko daghan pa tao gisgutan. I hope nga nasabtan ni o nga maayo sa atong mga kaigsunan nga nagapangutana, no? Kay basig gatuo sila nga lahi siguro ang procedure dito sa Metro Manila sa mga hukmanan o sa piskalya ikon itandi na to din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Parihara. Parihara. Okay? Nala sige. Watay igong panahon ug oras dinhi sa ato nga pagpanaguban ato basahon ang importante nga lisgutan ni Ma'am karong gabi dinhi sa pagpadagan sa programa nga Kalipay nga Mulahutay. Niya paminawon na to og Mayo, hinuktukan na to og Mayo og atong sundon ang atong maong programa Kalipay nga Mulahutay. Ingon pa dire. Unaha pagpangita ang gingarian sa Ginoo ug ang iyang hustisya ay nimo tagbawon ang imong mga gusto. Akong balikon paminawon na to og Mayo. Unaha pagpangita ang gingarian sa Ginoo ug ang iyang hustisya ay nimo tagbawon ang imong mga gusto. Dugang katinawan na imuon karong gabi, no? Alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Magpasalamat na lami, net salamat kay sa imong pagpaybaw mo gyud 956 sulti ni Ramonito Aberion. Salamat na lang sa inyong pagsunod kanunay uban kang Ricky Langga Karopuna sa atong pagpanaguban sa Nuda Veritas. Magpasalamat lami sa inyong pagsunod. Amping ta kanunay ilabi na sa sakit ug balatian nga COVID. Ang kadaugan sa Dios lamang nagikan. Daga salamat ug maayong hapon.